Magandang gabi mga bro, kakarating ko lang. Justin Carl, boss, bagong bili lang Rouser 180 ko, second hand lang. Gusto ko malaman, tuwing kailan magpa-tune up at linis carb. Daily use siya, 80 km per day. Grabe, malayo yung bro So 40 km papunta dun. 40 km, so 80 km. Bro, ang advice ko wag mong papabayaan sa langis ang Rouser 180. Okay, kaya sumasabog po kasi yan. Pag natutuyuan siya, sumasabog yung head niya. So, i-maintain mo yung langis. Ano lang siya? Kahit 1.5 bro. Huwag mo papabayaan 1.5 ano. Ngayon, sa tanong mo, kailan gusto ko malaman if tuwing kailan magpa-tune up at linis ng carb. Yung tune up kasi mga brong alam ng karamihan, yung valve adjustment. Pero ang totoong meaning ng tune up kasi, once na naggalaw ka ng kadena, tune up po yun. Okay? Nag-guys ka ng headlight, tune up din matatawag natin na tune up. Kaso, dito sa atin, mas sanay tayong pag sinabing tune up, yun yung valve clearance adjustment. So, pagpalagay kong yun yung tinatanong mo, okay. Ang valve clearance adjustment kasi mga bro, ang motor natin, dalawa po yung nangyayari dyan. Tandaan nyo, dalawa yung nangyayari sa bar. Kasi may tapit tayo Meron tayong rocker arm. So, dalawa po ang nangyayari dyan. Lumuluwag or humihigpit. Kaya tinatawag na tune up. Kasi yung intake tsaka exhaust natin, mayroong standard na sukat po yan. Ulitin ko, lumuluwag yon tsaka humihigpit. Pag lumuwag, maingay masyado. Pagka mahigpit naman, or tumukod, yun yung tinatawag na tukod. So, possible na walang power, hard start, or sumabog. Baka sumabog kasi delikado pag tukod mga bro. Baka magpang-abot yung piston at saka yung barbula. So, kailan ba nagpapa-tune up? Pagka naramdaman mo na yung mga sintomas na kailangan mo na wala kasi isang specific na mga bro Sabi kasi ng iba, 1 buwan, 3 buwan, quarterly naman. Mayroon iba, 1 taon. So, depende po yun. Depende sa sitwasyon. Pwedeng mas mapaaga, pwede naman mas matagal. Ganun ibig sabihin. Depende. Ngayon, pag naramdaman mo na yung ganito mga bro, hindi lang ito kay bro, hindi lang sa nagtanong, sa lahat ng may motor. Pag naramdaman nyo na yung umingay na, okay, umingay na yung makina, mararamdaman mo yun, umingay yung head niya. Malagatik na, okay, malagatik na, matakaw na sa gasolina, or hard start na siya. Kasi, dahilan din mga bro, pag natukod yung ating barbula, dahilan din yun kung minsan hard start na siya. Kasi singaw na po siya. Okay? So, ayun, pag naramdaman mo na yun, saka nyo lang ipa-tune up. So, huwag kayong magpa-tune up na monthly, pa-tune up nyo, or 2 months, ipa-tune up nyo. Nako, problema yan. Magagastusan lang kayo dyan, tapos baka malustrid pa yung mga tapit. Doon naman sa linis ng carburetor, ganun din. Hindi naman dumihin ang carburetor ng Rouser 180 kasi may filter siya. Maliban sa filter, nakatalikod po siya. Okay? Ang kaibahan kasi mga bro ng ibang mga motor, kagaya ng Wave 100, XRM, ang carburetor niya nakaharap sa unahan. So, kung nag-open carb ka, pasok na pasok yung hangin sa carburetor. Ang tendency, mas mabilis na dudumi or maalikabukan yung loob ng carburetor. Sa Rouser 180, nakatalikod. Nakatalikod yung bunganga, tapos may filter pa. So, napakatagal po niyan. Maniniwala ba kayo mga bro, meron akong customer, Rouser 180, 80 km na siya, walang linisan ng karburador. Nangyayari po yun. Siyempre, kukonsider nyo rin yung dadaanan nyo. Kung dumadaan kayo sa malikabok na lugar, mas mabilis po yung, possible na mas mabilis na dumumi yung karburador. Pero kung dumadaan kayo sa napakalinis na lugar, walang alikabok, hindi nadudumihan masyado, mararamdaman mo naman yan mga bro. Basta, pag namalya na yung karburador, wala nang minor, palyado na, umahagok na, doon nyo lang siya palinisan yung karburador. Depende. Yun ang sagot. Napahaba tuloy tayo.